Happy midweek po sa lahat. Kumusta na kayo? Ngayon po ay September 13 at tayo po ay patuloy na magbabasa sa sulat ni Haring Solomon sa awit ng mga awit. Kumusta na ang kalahating sanlinggo ninyo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong gabi ay pagpapatuloy natin ang pagbabasa sa napakagandang aklat ng awit ng mga awit. Pero bago yan, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa saganang biyaya at pagpapala na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin, sa buhay at kalakasan na patuloy niyong pinapahiram sa amin. Salamat po sa pagtitiwala niyo sa aming mga tinatangkilik na lahat po ay galing sa inyo at inyong pahiram lamang sa amin. Patawarin din po sana ninyo kami sa aming mga kasalanang nagagawa. Sa aming mga pagkukulang, Ama, sa aming mga kahinaan na hindi po namin napaglalabanan. Totoo po na kami mahina. Totoo po na kami natutokso. Kaya humihingi po kami ng tawad. Sa gabing ito, muli kaming dudulog sa inyong paanan at hihingi ng katalinuhan, kasaganahan ng kaisipan at samahan kami ng sa inyong Santong Espiritu upang ang lahat po ng aming babasahin ay maunawaan po namin sa tulong ninyo, sa tulong ng inyong Santong Espiritu at sa pagsama ng inyong mga banal na anghel. Ang lahat po hinihiling namin at pinagpapasalamat sa inyo. Ito po ay alang-alang lahat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay po, ngayon po ay pagpapatuloy na natin ang pagbabasa sa sulat ni Haring Solomon sa awit ng mga awit. Ngayon po ay babasahin na natin ang nasa awit ng mga awit 1 hanggang 13. Maigsi lamang po ito. Mga babae ng Jerusalem, o babaeng pinakamaganda, nasaan na ang iyong mahal? Saan siya napunta? Upang matulungan ka naming hanapin siya. Babae, ang aking mahal ay nagpunta sa hardin niya, puno ng halamang ginagawang pabango. Ito po yung sabi ng babae. Upang magpastol doon at kumuha ng liryo. Ako'y sa aking mahal at ang mahal ko naman ay sa akin lang. Nagpapastol siya sa gitna ng mga liryo. Sagot ng lalaki, o napakaganda mo, irog ko. Kasing ganda ka ng lungsod ng Tirza at kabiga-bighani gaya ng Jerusalem. Kamangha-mangha ka gaya ng mga kawal na may dalang mga bandila. Huwag mo akong titigan dahil hindi ko ito matatagalan. Siguro napakaganda ng mata ng babaeng yun. Ang buhok mo'y parang kawan ng kambing na pababa sa bundok ng Gilead. Ang mga ngipin mo'y kasing puti ng tupang bagong paligo. Ang ganda ng pagkakadescribe niya, ano po? Buong buo at maganda ang pagkakahanay nito. Ang ganda ng ngipin. Wala pa pong magagandang o magagaling na dentista nung araw. Pero ito'y napakaganda ng pagkaka-describe ng lalaking ito. Mamula-mula ang noo mong natatakpan ng belo tulad ng bunga ng pomegranata. Ewan ko kung ano pong ano yun. Ang halaman yun. Kahit na ako'y may 60 asawang reyna, 80 asawang alipin, si Haring Solomon po itong nagsasalita. At hindi mabilang na mga dalaga. Nag-iisa lang ang aking sinisinta. Tunay na maganda at walang kapintasan. Ang tanging anak na babae ng kanyang ina at pinakapaborito pa. Ang mga babaeng nakakita sa kanya ay hindi mapigilang purihin siya kahit na mga asawang reyna at asawang alipin ay humahanga sa kanya. Kita nyo, gaano kaganda ito dinidescribe na babae na to. Kasi ultimong mga babae ay humahanga sa kanyang kagandahan. Mag-isip na kayo kung sino ang pinakamaganda sa inyong mga paningin sa mga celebrities. Marahil ay mas maganda pa to. Tuloy po natin sa versikulo 10. Ang sabi nila, sino ba ito na kapag tinitignan ay parang bukang liwayway ang kagandahan? Kasing ganda siya ng buwan.
nakasisilaw na parang araw at nakamamanghang tulad ng mga bituin. Pumunta ako sa taniman ng alemendro para tignan ang mga bagong tanim na sibol ng sa may lumbak at para tignan na kung na rin kung umuusbong na ang mga ubas at kung ang mga pomegranta ay namumulaklak na. Hindi ko namalayan, ako pala'y nandoon na sa maharlikang higaan kasama ang aking mahal. Nakakalundag ng puso, ano po. At ang kahuli-hulihan sa 13, bumalik ka, dalagang taga-Syulam, bumalik ka para makita ka namin. Napakaganda, ano po. Talagang nakakaambig ang describe o ang pagkakapaliwanag ng lalaking ito ay maiisip mo na kung gaano kaganda siya. Napakaganda ng lambingan ng dalawa. Ano po? Kung paano dinidescribe ni babae ang kanyang lalaki at kung paano rin dinidescribe ni lalaki ang kanyang sinisinta. Napakaganda, ano po. Nakakatibok ng puso, nakaka-inlove. Ano po? Nawa ay nagustuhan nyo ang kapitulo 6 na ito na ating binasa. Okay, sa pagtatapos po, tayo po muna ay manalangin. Ang maraming Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa napakagandang kapitulo ng bersikulong ito na amin pong binasa na nakakatibok ng puso at kung maari po sana Ama ay ito po ay ito'y maging inspirasyon namin sa aming mga minamahal. Salamat po sa inyong paggabay sa amin, sa pakikisama sa amin ngayong araw na ito at nawa sa kalahati pa pong sa linggo ay pakisamahan po muli kami ng inyong banal na espiritu, gabayan kami, paalalahanan kami sa aming mga pagkakamali. Hawakan din nawa po kami ng inyong mga banal na anghel sa aming mga paro at parito sa aming gawain sa araw-araw. Maraming salamat po sa inyo at ang lahat po ay hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. At tandaan po natin mga taga-Balasing, ano po, every Wednesday and Friday night ay meron po tayong Google Meet. Tayo po ay nagkakaroon ng midweek meeting at saka Friday night or vesper na tinatawag. Friday night na meeting din sa ating pagpupulong. At sana ay makadalawa ang mga kapatiran natin sa Balasing. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid at ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay sumaatin nawa. Happy midweek po.